On March 2025, the prosecution disclosed to the defense 181 items organized under pre-confirmation in Crime Package 001 listed in Confidential Annex A. These items comprise the material cited in the warrant of arrest of Mr. Rodrigo Roa Duterte, with the exception of those items notified to the chamber, the defense, in the prosecution related to the application rule under Regulation 35 of the regulations of the court, for which disclosure deadline has been extended by the chamber. Ebidensya to, disclosure of evidence, 181 pieces of evidence, guys. Pero may isa lang na damning dyan, tapos na ang kaso nila. Isang ebidensya lang na magsasabing merong systematic, widespread attack on a civilian population. Tapos ang boxing ng Don Rodrigo Duterte, nakakulong na siya ng 30 years. Pauna pa lang to, o itayaan nyo na sa loto to, dagdagan nyo na lang ng 3 numero, 181. 181 items, guys! Ang dami nito. Try nyo itaya, kasi ang dami. Naglabas kasi ng papeles ang ICC at nagsalita ang ICC sa napakaraming issue na kinasasangkutan ng Rodrigo Duterte. No? Ito ho yung isa sa mga nilabas nilang balita. ICC has jurisdiction over the crimes committed while the Philippines was under the Rome Statute. Sino ho nagsalita? Yung ICC spokesperson. Imagine na interview yung ICC spokes. Ito yung mga sinabi niya kanina. May iba't ibang kondisyon na pagbabasihan ang International Criminal Court para payagan ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Ang patuloy na pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, idulog na lang daw sa korte. Yan at iba pang natalakay sa exclusive interview ng GMA Integrated News sa ICC. Sa unang balita, live na kasama natin si Maris Umali mula sa The Hague, Netherlands. Maris! Higaan pasado, alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa The Hague, Netherlands. At kumalasman na tayo sa Rome Statute, nanindigan ng International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari sa ating bansa noong kabilang pa tayo sa ICC. Iba-iba ang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang isinuko sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito. Sa aking eksklusibong panayam sa International Criminal Court, gayat ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na mayroon silang jurisdiksyon sa mga krimeng nangyari noong miyembro pa tayo ng ICC. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. The withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. Right. It only affects the future. Kung may question man daw sa paraan ng pag-aresto ay maaari naman daw itong idulog ng depensa sa korte. I can simply say if there is any challenge to the lawfulness and legality of the arrest, it can be submitted to the judges and then judges will decide on that. Bawat suspect ay maaari magpetisyon sa ICC para sa interim release. Pero may mga kondisyon daw na dapat matupad para ipagkaloob ito kung sakali ng korte. As a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges. The technical measures and conditions have to be decided on a case-by-case basis by the judges and have to be accepted by a certain state for it to be ordered by the judges. Nangyari na raw sa nakaraang mga kaso na pinagkalooban ng interim release ang inaakusahan, pero depende raw ito sa sitwasyon at sa mga hukom. Nagpapasalamat naman ang ICC sa Pilipinas dahil pinatunayan nitong umiiral ang International Accountability Mechanism sa bansa nang tumugon ito sa diffusion request ng ICC. Isinantabi naman ng ICC ang ginawang pag-spam o pag-troll umano maging sa judges page ng ICC. We understand that you want to remain focused in your work, but even the spamming of the ICC judges pages does not alarm you at all. We are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused.
Igan, kaya nga nabanggit natin, may mga pagkakataong na pagkalooban na ng interim release yung ilang inaakusahan sa nakaraan, pero hindi raw nangangahulugan na kapag nabigyan ka ng interim release ay posible ka ng maakwit kalaunan. So, depende pa rin daw ito sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at ng depensa at sa mga hukom na magja-judge sa naturang kaso. Diba, ang sabi kanina sa interview, eto na. Ang sabi po kasi, sa kaso ng pagpa-file ng interim release, titignan po lahat ng anggulo dito sa kaso. Kasama po ang pag-usisa sa ebidensya. Eto na ngayon ang problema. Kasi nagsubiti po ang ICC, yung prosecutors ng ICC sa depensa ng mga ebidensya. Pauna pa lang to. Paunang ebidensya pa lang. Nagpadala na sila ng kanilang ebidensya. Alam nyo kung ilang piraso ng ebidensya ang kanilang isunumite sa kampo ng Rodrigo Duterte? Alam nyo kung ilan? 181 pieces. Ito yung note ng ICC. ICC yan. Pre-trial chamber, kailan lang nilabas? The other day, March 24, 2025. Ano ang sinabi nila? On March 2025, the prosecution disclosed to the defense 181 items organized under pre-confirmation in Crim Package 001 listed in Confidential Annex A. These items comprise the material cited in the warrant of arrest of Mr. Rodrigo Roa Duterte, with the exception of those items notified to the chamber, the defense, in the prosecution related to the application rule under Regulation 35 of the regulations of the court, for which disclosure deadline has been extended by the chamber. Ebidensya to, disclosure of evidence, 181 pieces of evidence, guys. Chero, may isa lang na damning dyan, tapos na ang kaso nila. Isang ebidensya lang na magsasabing merong systematic, widespread attack on a civilian population. Tapos ang boxing ng Don Rodrigo Duterte, nakakulong na siya ng 30 years. Pauna pa lang to, itayaan nyo na sa loto to, dagdagan nyo na lang ng 3 numero, 181. 181 items, guys! Ang dami nito. Try nyo itaya. Kasi ang dami. Kaya nga sino ba to, si Attorney Butuyan, di ba, sabi niya. Kaya nga feeling niya, makukulong talaga si Rodrigo Duterte. Alam ni Duterte na wala na siyang kawala. Alam nung anak na wala siyang kawala. Kaya ang ginagawa na lang ngayon ng pamilyang Duterte ay itago ang kanilang assets, care of pulong, gawing itong public theater. Gawin itong moro-moro na kunyari ay ipinaglalaban natin ang soberenya ng Pilipinas. Ang mga Duterte ang sabi, kailangan ipaglaban natin ang soberanya ng mga Pilipino. Isang Pilipino ang isinuko sa Banyaga. Kayo nga, nung panahon nyo, isinuko nyo yung buong Pilipinas sa Banyaga. Sinabi pa nga ni Rodrigo Duterte, sinabi ng tatay nyo sa harapan ng mga Chinese, gawin nyo na lang kami probinsya ng China. Yan din tawag mo doon. Hindi ba pagsuko ng soberenya yun? Kaya nga mga kotsero, yung ginagawa ngayon ng mga Duterte is really an effort to convince the Filipino people to take their side.